So maligayang panonood pong muli. Paano nga ba mag-wiring ng isang float switch? So alamin natin step by step po natin ituturo, tapos check natin dito, connect natin to gamit ang ating magnetic contactor. Tapos meron tayong simulator. Ito yung ating magiging load bilang isang sa ating pump. Tapos meron tayong selector switch na meron siyang manual, off and automatic na option. Tapos isa-simulate din natin kapag nagtitrip yung ating overload relay, kung namamatay ba yung ating load, yung ating motor. Tapos syempre bibigyan ko rin kayo ng ating diagram at saka kung paano ba mag-check ng ating float switch, yung normally open niya at saka normally close. Kasi ito meron siyang tatlong wire. So yan, unahin muna natin yung ating float switch. Ano bang purpose nito? Ito ang karaniwang kinokontrol natin yung level sensor, especially sa ating mga water pump o yung ating drainage system. Yan. So kung sa halimbawa gagamitin natin siya sa ating pag-refill ng ating overhead tank, so ibig sabihin kapag nasa down position siya o normal position niya, down siya, ibig sabihin dapat close yung ating circuit. So hanapin natin yan ngayon kung alin dito yung normally close na connection para mag-supply yung ating contactor para i-on niya yung ating motor. So since close siya, kapag bumaba, ibig sabihin kapag tumaas yung level ng tubig o umabot siya sa normal level o full level, ganyan, so aangat ng ating float switch kasi nga lulutang lang to siya sa tubig. Pag angat niyan, nag-change siya ng contact, so magiging open na siya. To turn off niya ngayon yung ating pump. So yan, so alaman natin yung gamit niya ngayon. I-check natin yung ating normally close and normally open, pati yung ating common wire. So dito gamit ang ating multimeter, set lang natin to sa continuity. Yan. So mag-a-alarm yan o magbi-beep yan kapag meron siyang close o shorted o closed circuit. Yan. Yan, mag-a-alarm siya. Ngayon hahanapin mo dito, so unahin muna natin yung yan, normal position niya na nakababa. So ganyan. Hanapin lang natin dito yung common. So usually ganito yung kulay ng ating mga wires. Yan, brown, blue at saka black. Pero syempre gusto nyo makasiguro, since lalo na kung online natin binili, kada ibang bansa ay may iba't ibang color coding yan, kaya mas mabuti na i-check natin para sure. Pero ganun pa man, kung magkamali man tayo dito ng connection o magkabali-baliktad, ay hindi lang din naman siya gagana. Yan, kasi nga isang linya lang naman yung ating ginagawang switching. So yan, so test natin. So yan, nag-beep siya sa itim at sa blue. Yan ay sa kanyang normally down position. Yan, so wala. So itim at blue. Try natin yung blue at saka brown. So wala. So yan, itim at blue yung ating gagamitin kapag yan magre-refill o yung gamit natin ay for refill ng halimbawa mga overhead tank. Ngayon, try natin kapag umangat. Dapat yung itim at blue ay wala na siyang contact. Dapat wala na siyang contact. Yan, wala na siyang contact. Kapag bumaba, yan, on. Pag angat, off. So yan, itim at blue yung ating gagamitin. So yan, so ibig sabihin pala itong itim at brown, ito yung kanyang kabila naman na posisyon. So yung itim yung ating common. So yan, so itim at brown, up sa up position yung kanyang close contact. Pagbaba naman yung ating off. Yan, so ito naman yung ginagamit kapag yung sa mga pang submersible pump, yung sa mga drainage system. So yan, meron na tayong wire na gagamitin. Yan, so itim at blue para sa ating refill ng overhead tank na wiring ngayon.
So yan, ito yung ating diagram. So meron tayo dito, ito control circuit at ito naman yung ating power circuit. So yung control circuit, yun yung ating connection para sa ating mga switching. Yun yung nagko-control ng ating magnetic contactor para sa supply ng ating motor. Ito naman yung power circuit. Yan, ito yung pinaka supply ng ating motor pump. So dito, line to line yung ating supply. So line 1 and line 2. So kung halimbawa line to neutral kayo, so itong line to nyo yung magiging neutral. So yan, meron tayong circuit breaker. Ito yung ating magnetic contactor contact dito. Yan. Line 1 and line 2. So ito yon. Yan. Tapos yung ating supply na papunta sa ating motor, galing yan sa ating overload relay. Yan, ito yung ating overload relay. Ito yon. Tapos dito T1 and T2 terminal. Yan. Meron nakalagay dito yan. T1, T2 and T3. So ibig sabihin kapag line 1 and line 2 nyo nilagay yung inyong supply, so automatic yung load nyo ay dito sa T1 and T2 terminal. Yan. Ngayon, ito naman yung ating overload relay. Ito yung gagamitin natin dito. 95 and 96 normally close. Ito yon. Yan, 95 and 96. May nakalagay dito NC. So meaning normally close. Itong NO naman 98 and 97. Ito yung ating normally open. So yan. Tapos siyempre yung coil ng ating magnetic contactor A1 and A2 terminal. Ito naman yon dito sa ating pinaka diagram. So yan, simulan natin yung ating wiring. So unahin muna natin yung ating yan para mabilis. Yan. Dito yung line to natin, rekta na yan sa ating A2 ng ating magnetic contactor. Ito na yon, meron tayong wire dito. Yan, para hindi tayo malito at hindi magkakanda short yung ating connection. Unahin natin yung ating line 2 connections o yung ating neutral. Yan. Para at least kung siyempre sa mga nagpo-practice pa lang, magkamali man kayo sa inyong ibang connection sa ating line 1 ay at least hindi tayo magiging shorted yung ating mga connections. Next naman yung ating switch. Yung selector switch natin. Meron tayong manual off and auto position. So yan, naka-jumper lang naman yan, dalawang push button na normally open. Bali, naka-jumper yung kanilang unang terminal dito. Tapos yung isa niyan, yung manual, rekta na yan sa ating yan. Duman muna sa overload relay para at least kung merong problema sa motor, mapa-manual man yan o automatic, magti-trip yung ating circuit at papatayin para ma-off yung ating motor. Ito naman sa kabila sa auto mode ay dumaan lang siya sa ating float switch. Ito yan. Yan, naka-jumper lang yan, dalawang normally open. Yan, NO nakalagay. Ito yung pupunta sa ating line 1. Naka-jumper lang yan. Tapos yung isa nito ang ating yan, output nito para sa ating manual. Ito. Tapos yung isa naman sa ating automatic sa ating float switch. Okay. So yan, lagay na natin dito sa line 1 para sa ating supply, sa ating control circuit. Tapos ito, yung ating manual. So lalagay natin dito na yan sa ating yan, number 95 ng ating overload relay normally close. Tapos yung gagamitin natin yung itim at saka brown para sa for refill na wiring natin para sa ating pump. So lagay lang natin dito sa ating automatic position sa ating switch. Ating unang wire o pwede namang magkabaliktad yung itim at saka blue kasi nga yan, switching lang naman siya. And then yung ating blue naman dito din natin yan ilalagay. Float switch natin sa number 95.
Dadaanan natin yan sa ating overload relay for safety purposes. So, mamaya tetest natin yan kung talagang gagana yung ating overload relay. So yan na siya. Tapos yung ating number 96, rekta na yan sa ating A1 terminal. Yan, A1 terminal ng ating magnetic contactor. Yan. So tapos na nating i-wiring yung ating control circuit. Ngayon yung ating namang power circuit. So napakadali lang, yung ating line 1 na ating galing sa ating circuit breaker papunta sa line 1 din ng ating magnetic contactor, and line 2 din supply papunta sa line 2, and din dito na sa baba yung ating T1 and T2 para sa ating motor. So yung motor natin, ito yung munang gagamitin natin as ating simulator para sa ating motor. Yan, ibig sabihin ito yung kunwari yung ating pump. So maglalagay lang tayo dito. So isang circuit breaker lang yung ating ginamit. So yan, supply lang natin dito yung power circuit para naman sa ating pump. So yan na siya, yung ating line 1, yung kulay puti. Kukonect natin yan dito sa, ayan, line 1 terminal din ng ating magnetic contactor. Yung pinaka main contact natin. Yung power contact. Tapos yung itim, yung line 2. Yan, dito naman sa line 2, power contact ng ating contactor. So yan po. Tapos yung ating load, yung ating pump o motor, dito na yan sa ating T1 and T2 terminal. Ngayon, testing natin to. Pati yung ating overload relay kung gagana siya. Ayan, ito yung ating load. So yan, off, manual and auto position. So yan, testing na natin. On lang natin yung ating circuit breaker. So naka off position yung ating switch. So try natin sa manual. Yan yung ating manual. So maandar yung ating motor. Tapos kung kahit anong posisyon ng ating float switch ay hindi siya na aapektuhan. Yan. Kasi nga naka manual tayo. So continuous yung ating pag-on ng ating motor hanggat hindi siya nagfe-failure o nagti-trip. So try nating simulate yung ating trip. Yan, kung mag-trip siya, so patay yung ating pump. So yun yung safety niya. So thermal overload. So halimbawa merong overcurrent o overload, overheat, ganyan, magti-trip yung ating thermal overload protection para i-off yung ating motor. And then sa reset, so pindutin lang natin yan. Yan, syempre bago nyo i-reset, check nyo muna kung anong cause ng pagtitrip niya at ayusin muna. Kasi nga kapag merong problema tapos reset nyo agad, ay hindi nyo pa na-correct, ay magto-trouble ulit yan at delikado, baka sumabog pa yung inyong contactor or yung inyong pump ay tuluyan na masira. So, ngayon off natin. So yan, so try naman natin sa auto position. So yan yung kanyang auto position. So yan, automatic siya. So kapag nakaangat to, ibig sabihin full level. So hindi pa gumagana yung ating pump, yung ating motor. Kapag bumaba na yung level ng tubig, yan. So automatic naman na andar yung ating pump. So ganun po yung silbi o gamit ng ating float switch. At then kapag unti-unti nang tumataas yung level ng tubig, aangat din siya hanggang sa ma-full. Yan, at automatic niya rin papatayin yung ating motor. So yan, so kung may mga katanungan kayo, paki-comment lang sa ating comment section. Yan.
saka huwag kalimutan like, share, and subscribe po sa ating munting channel. Yan. Muli itong Local Electrician. Maraming salamat sa panonood.